Okay, so share ko sa inyo to guys, no? So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no? So itong phone device na to guys ay Realme, parang Realme 5 ito guys, no? So ito guys yung likod niya guys. So yung itong phone na ito guys ay 1 year na daw guys na hindi umaandar guys, no? So subukan natin, i-charge natin guys. Yan. So pakiramdaman natin. So wala guys, no? Wala siyang response guys or vibrate guys, no? Wala rin light indicator guys. So try natin paandarin guys. Yan. So wala guys, no? Wala siyang response guys. So lapit natin guys. So ito kasi guys yung power niya guys, no? So ayaw niya guys umandar guys, no? So patay ito guys yung unit na ito. So sabi daw nito guys ay na-stuck ito guys na 1 year na guys. Yan. So wala guys, no? Yan. So wala talaga siyang response guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin to guys, no? So subukan natin guys kung ano pa ito guys, kung mabuhay natin. Yan. So wala siyang vibrate guys. So wala siya guys, no? Wala siyang response guys kahit vibrate lang. So 1 year na guys na hindi umandar ito guys, no? At hindi na nagagamit guys. Yan. So parang bago pa guys, no? Yan. So pinabayaan lang nila. Tapos na-stuck lang sa kanila. At ngayon lang nila ipapacheck guys. So pinapacheck sa atin guys, pinadala sa atin at gagawa na rin natin guys ng video natin guys, no. Yan. So wala talaga guys, no. So ang gagawin natin dito guys, bubuksan natin guys yung unit nito para ma-test natin guys yung motherboard nito guys, no. So para mabuksan natin guys yung unit nito guys, kailangan natin dito guys, una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray nito. Yan. So ayan siya guys, no. So sunod natin dito guys ay bubuksan natin ito guys, no. So dito guys, pwede na tayo dito guys maka-direct guys, no. So sa inyo guys, kung may pang-opening tools kayo guys, pwede kayong gumamit guys, no. So sa akin guys, kukulang guys yung gamitin ko guys. Yan. So simulan natin guys, buksan natin. Yan. So mahirap siya buksan guys. So parang stock ito guys, no. So parang tayo pa lang ito guys makabukas guys. Yan. So nalaglag na guys yung volume button niya guys. So ayun siya guys, no. So nabuksan natin. So dandan natin guys, no. Meron kasi siyang fingerprint sensor guys. Yan. So hindi naman siya naka ano guys, no. Nakadikit guys. Yan. So tabi natin yan. Sunod natin dito guys ay bubuksan natin guys, no. Tanggalin natin guys lahat guys ng mga boards dito. So kung makita nyo guys ay hindi pa ito nabubuksan guys, no. Meron pa kasi siya ditong silyado guys. So palatandaan nito guys na hindi pa nabubuksan guys yung unit guys, no. Kapag meron siyang silyado guys. So kapag may ganito, ibig sabihin guys hindi pa nagalaw guys yung motherboard guys, no, or hindi pa nabubuksan guys. At check natin dito sa baba. So ito siya guys, no. So dito guys, isa sa mga nakita natin dito guys ay ito guys, nagkaroon guys ng corrosion guys, no, or kalawang guys yung bolts nito. Yan. So possible guys na nabasa ito guys, no. Kung makita kasi nyo guys ay kinalawang guys yung bolts nito. Yan. At dito naman guys meron siyang sticker guys. So ibig sabihin nito hindi rin ito nabubuksan. So ito lang guys, no. So pinasok ito guys ng tubig guys. Kaya nagkaroon guys ng corrosion guys, no, or kalawang guys sa mga bolts nito guys. Yan. So ang gagawin natin, pwede naman natin itong palitan guys, no. Palitan natin mamaya. So sunod natin dito guys, no, ay hindi pa ito nabubuksan. So buksan natin. Tanggalin lang natin to. So sayang guys ang sticker nito guys. Yan. So tanggalin natin guys. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung mga bolts nito guys, no. So dito natin malaman guys kung meron siyang shorted guys ha, motherboard niya guys, no. Kapag na gamitan natin guys ng digital multimeter natin guys. Yan. So ito pala guys ang mga gustong bumili guys. Yan. Yung digital multimeter natin guys ay maganda ito guys, no. Kayang-kaya niyang i-trace guys yung shorted guys sa motherboard guys ng phone device natin guys, no. At meron ito siyang ilaw guys. Yan. So yung pangalan niyan ay digital multimeter. Yung model niya guys ay RF17N guys or RF4 guys. Yan. So pwede rin kayo mag-test guys ng diode dyan, battery, voltage.
So madami yan siya guys, no? Madami yung siyang function guys. So yan siya guys, no? So lahat guys ng bolts guys ay natanggal natin guys. So sunod natin dito guys ay dandan natin, tanggalin natin, buksan natin ito. Yan. So malinis guys yung loob guys ng motherboard guys, no? So kung makita nyo guys. Yan. So sign guys na hindi pa talaga ito guys naggalaw guys, no? So dito naman guys wala naman tayong nakita dito guys na sign guys, no, ng pagkabasa niya. Maliban na lang dito guys sa baba niya guys, no. Yan. So kung makita niyo guys, bagong-bago guys, no. So ngayon guys, yung gagawin natin dito, tanggalin natin guys yung phase connector guys ng battery niya guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. So tanggalin natin to. Yan, so natanggalan natin guys, no. So ngayon guys, yung gagawin natin dito guys ay gagamitan natin guys ng digital multimeter guys, no. So sa mga gustong guys na bumili nito guys ng digital multimeter, ilalagay ko na lang dito guys sa video description natin guys, no. Yan, pwede niyo siyang i-check out guys via Shopee guys, no. Yan. So ngayon guys, ang gagawin natin, so dito guys gagamit tayo guys ng digital multimeter. Magsiset tayo dito guys sa diode mode natin guys, no. So mag-set tayo diyan. Diode mode tayo. So pailawin natin. Yan. So dito natin malaman guys kung meron siyang shorted guys, no, or meron siyang shorted guys ng capacitor guys, no. Yan. So titest natin. So dito tayo guys sa positive, negative sa negative guys, no. So test natin. Yan. So kung makita nyo guys yung binibigay niya guys na reading guys ay normal guys, no. So ayan siya guys, no. So kung makita nyo guys yung reading niya guys. So yung reading niya dito guys sa digital multimeter natin guys ay normal guys, no. Yan, so kung makita nyo guys, normal guys yung reading niya dito. So ibig sabihin guys, kapag ganito guys yung reading guys ng digital multimeter natin guys, possible guys na good board guys yung phone device natin guys, no. Yan. So ang ano lang dito guys ay hindi siya umaandar guys, no. So check natin guys yung battery niya, baka may tama guys yung battery nito guys. So hindi siya nag-charge guys, no. So try tayo dito guys sa DCB guys, no, direct current voltage guys. So check natin guys yung battery nito kung buhay pa guys, no. So dapat meron tayong mabasa dito guys na 3.8 volts guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, mababa guys, no. 3.1 guys. Yan, so mababa na guys yung voltahe niya. So possible guys na yung battery nito guys ay ano guys, no, drain guys. Kasi nga yung battery niya guys meron ditong reading guys sa digital multimeter natin guys. So meron siyang 3.1, ibig sabihin guys buhay guys yung battery niya guys, no. So dito guys ay subukan natin ito guys, tanggalin natin to guys yung kalawang na ito. Yan, so kailangan natin na ano to guys, palitan natin to. So loose thread na siya guys, no, dahil nga sa kalawang. Yan, so ang gagawin muna natin guys, may na lang natin tanggalin yan. Yung gagawin natin dito guys ay try natin battery shock guys, no. So dito guys gagamit tayo dito guys ng active panel natin guys. So check natin guys yung terminal nito. So ito guys, try natin to. So yung ano ko dito guys, battery guys yung ano nito guys, no. Yung problem nito guys, possible guys na na-drain nito guys. Goods pa naman guys yung battery nito. Yan, so matigas pa naman siya. So hanap tayo dito guys ng terminal nito. Ayan, subukan natin guys. So try natin battery shock guys, no. Subukan natin kung mabuhay siya guys. So type C pala ito guys. So hanap lang ako dito guys ng cord natin guys na type C. So ito guys, try natin. So dapat dito guys meron rin siyang reading dito guys, no. Kapag magkaroon guys na hindi normal ito guys, nagbi-blink guys, wala siyang hindi normal guys yung reading ng active panel natin guys. So possible guys na may tama guys yung battery niya guys, no. Yan. So kung makita niyo guys, charging yan. Tapos yung reading niya guys ay hindi nag-blink guys, no. So possible guys na buhay guys yung battery natin guys. So battery shock lang natin guys, no, mga ilang minutes lang guys. So antayin lang natin.
So, okay na ito guys, no? So, try natin guys. So, forward na natin. Yan. So, subukan natin ibalik guys, no? Yan. So, subukan natin guys, no? Kapag mag-respond siya guys. Panda rin natin. Yan. So, nag-vibrate siya guys, no? So, makita nyo guys ay lumabas guys yung charging logo niya guys. So, ibig sabihin guys ay drain lang guys yung battery nito guys, no? Yan. So, ang importante dito guys ay nabuhay natin guys yung phone device nito guys, no? Yan. So, nag-respond na siya guys, no? So, kanina guys, kapag i-charge siya guys, ay wala talaga siyang response guys, no? So, ngayon guys, meron na siya guys. Bumabibrate na siya. Tsaka meron na siyang charging logo guys, no? Yan. So, ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys ma-check guys. So, na-check na rin natin guys sa digital multimeter natin guys ay good board naman guys, no? So, ibig sabihin guys ay sa battery niya lang guys, no? Pwedeng na drain lang ito guys. Yan. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag na rin kalimutan guys, i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.